MPTC Tour of Luzon 2026. Guys, panoorin natin yung kanilang bakbakan. 181 kilometers to. So, di na natin sinama yung ibang video dito. Medyo nagbabantayan sila. Kaya di na natin sinama at Mervin Corpus dito. Nasa harapan, oh. Nakabantay ditong si Mervin Corpus. Wala gustong patakasin. Meron sila ditong sprint. Aidan James Mendoza dito umangat sa kaliwa. Aidan James Mendoza at kasama naman itong si Asor sa likuran. No? Sino kaya dito ang kukuha sa unang sprint? Eto na, Aidan James Mendoza, Mervin Corpus mahabol pa sa likuran. Sino kaya dito unang tatawid sa kanilang unang sprint? At ito na nga si Aidan James Mendoza at pangalawa naman ito si Mervin Corpus at saka si Asur ng Standard Insurance. So kanilang babaybayin dito ay pang Lingayen, Pangasinan, then Baguio. So talagang magkakaalaman to sa ahon. Mamaya titignan natin kung may magtatangka mag breakaway dito sa patag pa lang. Malamang dito yung mga walang pangahon sa patag pa lang ay talagang babanat na yan. At ito meron tayong bumabanat dito sa harapan. Pilit na kumakawala sa grupo. Joshua Gatmaitan dito, oh. Gustong kumakawala sa grupo. Andyan naman si Azur sa likuran. At saka si Benedict Soriano. Ito Benedict Soriano nito sa harapan. Dahan-dahan na umagwat. LCW na sa likuran din. Ramon de la Cruz na XLM Noodles. At saka isang Malaysian rider. So tinatansya dito ni Benedict Soriano. 50 kilometers per hour yung kanyang maintain dito. Medyo mabilis na rin yan. At yung peloton natin, nagkakaiwasan sila dito. May isang bumanat dito, MPT Drive Hub. Ito banda sa may kaliwa, bumalik sa kanan. At De La Cruz din sa likuran, oh. Gustong maghabol. At panay-panay din yung ating solo dito. Joshua Gatmaitan sa likuran, Ramon de la Cruz. Umangat na dito si Joshua Gatmaitan para idikit dito kay Benedict Soriano ng team Pangasinan. At ito nga ay tuloy-tuloy pa rin itong si Benedict Soriano. Habol naman itong si Joshua Gatmaitan ng team Go for Gold. At Ramon de la Cruz ang nasa likuran. At isang MPT Drive Hub. So mayroong magwat dito 5-man breakaway. So di pa natin masasabing breakaway dahil malapit pa yung grupo, oh. Nagbabakbakan no sa peloton. So nagpapalitan sila dito, maghabol dito sa ating 5-man na sa harapan. 47 kilometers per hour. At bumabagal na sila dito. Mukhang nag-aalangan sila ditong ituloy dahil peloton dyan sa likuran, oh. So ito na, nagwawala dito itong Malaysian rider, kaliwat kanan yung iwas dito. Giasoro naman dito ang nasa harapan din. Pilit nilang gustong kumawala sa grupo. Medyo maaga pa, 140 kilometers pa yan. Medyo malayo-layo pa yan. At may ahon pa talaga sila ditong babaybayin yung Baguio. Sino kaya dito ang kukuha ng King of the Eagle? So wala dito si Pascual. So may bagong pangalan na naman dito ang kukuha. Sino kaya dito sa kanila? Pinoy ba o mga foreign riders? So abangan natin si Anton Habi. Malakas umahon yan. Talagang magkakaalaman to. At ito nga. So medyo nakat yung video natin dahil shortcut na tayo para medyo mahaba kasi yung video at saka naghahangat. Ito may breakaway na. Andito si Judah Yung na Team Gap, yung cycling team. Kasama naman ito si Benedict Soriano, Joshua Gatmaitan, at saka itong si Ramon de la Cruz. Isang Pangasinan, isang Go for Gold, isang Gapyong, isang Standard, at isang Excellent Noodles. So 5 sila dito sa kanilang breakaway. Last 50 kilometers pa. Medyo malayo pa yan. Compare dun sa 181 kilometers. So may nakalayo na sila dito ng 50. So natitira na lang dito ay 50 to 47 kilometers. So ito na peloton natin, mga Team 7-Eleven. Naghabol na sila dito dahil alam nila na baka mamaya di na maabutan yung breakaway. At ito na nga, tinatrabaho na nila dito para pag dating sa paanan ng Lionshead, doon na
sila sikulasan to dahil ahon na. So andito na sila sa may arko. So dito na magkakaalaman to. Dito na magkasimula yung kanilang kalbaryo ngayon. Dahil ahon, matutuwa na naman dito ang mga climber dahil ahon at mga sprinter, kaya matutuwa kaya dito yung sprinter. So ito na yung 7-Eleven nandito na sa harapan. Magkahahabol na sila dito dahil andyan na. Bumubungad na rin itong si Anton Habi ng team 7-Eleven, team Standard Insurance. Andito na, kanya-kanyang pwestuhan yan. Bantayan na dyan, bantay sarado. Ang nagkakabantayan dito si Anton Habi at saka si Nikita ng LCW. So sila talagang dalawang babantayan dahil sila ang dikit sa oras. Ang nilalamang dito na oras ni Nikita kay Anton Habi ay nasa 3 minutes to 50 seconds. So titignan natin kung kakainin ba o maagaw ba ang yellow jersey. Mukhang mahirapan dito si Anton Habi. Mamaya natin malaman. Eto, last 36 kilometers ito na. Binapasabog na dito ni Juda yung mukhang atras naman itong si Ramon de la Cruz. Grabe ito si Juda yung talagang aggressive siya dito Bakbakan sila dito, Juda yung at saka itong si Azor at saka itong si Benedict Soriano. Kaliwat kahanan yung banat dito ni Juda yung. Grabe naman yung kapit ito ni Joshua Gatmaitan at yung go for gold. Juda yung umiwas na dito dahil andyan na rin si Joshua Gatmaitan at ang peloton natin ito 7-Eleven ang trabaho dito sa peloton. Talagang naghabol na sila dito. So mamaya yan malaman natin kung magbabanatan na. At ito na nga, 4 na lang sila dito kahil si Ramon de la Cruz ay kumalas dun. Banat ni Juda yung pinakala si Ramon de la Cruz. So 4 yung ating breakaway na lang natitira. At dito nga ay dahan-dahan na silang kinakain. Si Ramon de la Cruz nga dito ay kinain na nga ng peloton. At ito na nga, maabutan na sila dito dahil yung peloton ay mga team 7-Eleven ay tinratrabaho na yung peloton. Naghabol na rin talaga sila dahil medyo malapit na rin yung finish line. Then ito na, puno na yung kalsada. Gusto dito lahat magtrangko na dahil binabantayan nila dito si Anton Habi ng team 7-Eleven. Benguet Baguio. So andito sila sa may Benguet Baguio. Ito na. Mukhang inipit nila dito si Nikita Chuchinko Tumatayo na itong si Anton Habi. Nililingon niya dito kung sino ang nakapantay sa kanya. Malamang lahat yan nakapantay sa iyo yan. Dahil alam nila pagdating sa ahon ay tatakas ka. Nag-uusap nila dito si Jonel Carcueva. Sinasabihan niya pagdating doon sa may paanan ng Lions doon ka bumanat para magsikalasan na yung peloton. At dito na nga at malalaman na natin kunting tiis na lang. Malalaman na natin kung sino talaga ang unang kakalas dito sa kanila. Naslim ang nasa bandang harapan at itong naman si Miguel ng Team Dreyna at Erickson de los Santos. Pistuhan na to mga idol Pistuhan na talaga to para sa kanilang bakbakan sa ahon. Kanya-kanyang pistuhan na yan, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang lakas na yan pagdating na sa ahon. At doon talaga malalaman ang tunay na power ng mga climber. At ito nga si Miguel tuloy-tuloy yung hatak dahil nandyan si Erickson de los Santos ng kanyang kakampi. Ito si Nikita na sa harapan na, nakabungad na at nakabantay nga dito kay Anton Habi ng team 7-Eleven. Kanyang diskarte na yan. Di nandito nagpapalikod yung dalawa dahil siyempre pag bumanat ka pag sa likuran mabubunsol ka. Kung mas maganda kung sa harapan ka bumanat para tuloy-tuloy yung banat mo, hindi ka mabunsol. Pag wala talagang nakaharang sa'yo pag nasa harapan ka na. At ito na nga, kinahatak na dito ni Jonel Carcueva. Tuloy-tuloy na yung hatak ni Jonel Carcueva. Nakatutok naman itong si
Anton Habi at saka itong si LCW na si Nikita na yellow jersey. So maganda talagang pakpakan to mga idol. Mamaya natin malaman to kung sino nga ba ang kakalas dito sa kanila. So marami nang kumalas dito sa peloton eh. So, konti na lang sila dito. So almost 50 na lang siguro yung mga riders na. White mix. Mamaya ho, babalikan ho natin. Nakadilaw, Nikita Sulchenko. Halos 2 minuto, hindi, 3 minuto, no? Ang pagkakaiba nila, no? Ang kanyang lead over Antoine. Kilometers, talagang papasagin na nila yan. Pero ngayon ho, ayan, sama-sama pa rin. Napakaganda na nagiging pagpadyak, napakalaking grupo. Sacrifice na dito si Jonel Carquia para kay Anton Newby na kung saan siya ang nagdo-domestic na talaga dito dahil pagod na rin si Daniel Gold sa pagtrangko dahil sa patag dinadala hanggang makausad sa ahon at hanggang sa inabot nila yung mga nasa breakaway at hindi pa rin talaga ito. Talaga nagpapaiwan itong si Nikita Sulchenko na kung saan nakadikit lagi dito kay Anton Newby. Jonel Carquia pa rin sa ating harapan ng peloton habang nandito ng pangatlo dyan. Etong si Nikita Sulchenko, pangalawa dyan si Anton Newby na kung saan talang dikitan yung kanilang labanan ngayon. So, at ayan na nga, no? Tumatayo na ang ating mga siklista dito. Makikita mo kung anong pagod na ang kanilang pinagdaraanan nito. Kasabang Danji. Ito na nga yung sinasabi ko, Coach Alan, medyo pumipiglas-piglas na itong ating mga siklista. Umaagat na itong si Rosturin. Ito nakikita natin magbabadyan ng kumawala itong si Rosturin dito sa ating main peloton. Sino kaya dito ang susunod? Ito na nga Erickson de los Santos. Nakikita ko talagang dumidiin na rin sa may bandang kanan. Ito si Erickson de los Santos pero Rosturin talagang mga pumipigas at kumakawala dito sa ating peloton. Nababasag na to, partner, nababasag na to. So malapit na tayo sa finish line mga kaibigan na unti-unti nga kumakawala itong riders from MPT Drive Up. I think ito si Rustumlin na nasa ikalawalong pwesto sa general classification. Itong si veteranong si Rustumlin. Medyo lumalayo ng bagya itong si Rustumlin pero Maaga siyang tumakas dito dahil nainip siya dahil nga kinukontrol sa mga Team 7-11. Sabi niya, banatan ko na to para makakausad na ako doon sa last 10 kilometers. Ang katanungan dito, meron po bang lakas itong si Rostom Lim ng MPT Drive Up, no? Na talaga na mga sumubok at mamayagpag patungo dito sa ating finish line. Mukhang malakas na malakas pa. Ano ba kinain ito si Rostom Lim, partner? At talaga namang napakalakas pa. Pagdating dito below the 20 kilometers, patungong Baguio City. So unti-unti siyang lumalayo dito pero hindi pumapayag itong si Jonel Carquia. Talagang hinahatak talaga yung peloton at nandyan din talaga itong si Anton Newby na kung saan sacrifice talaga ito si Jonel Carquia. Isa lang talaga siya dito sa inaasahan ng kanyang mga kupunan pagdating sa ahon. Ito na bumabanat na itong si Anton Newby na kung saan humahabol naman ito si Nikita Sulchenko ng LCW. Ito na pinag-uusapan natin dito, partner, no? Ito na yung ating abang dito. Kinain na nila si Rostom Lim at dito na po forma. Ito na naman itong dalawa na to. Itong si Anton Newby at Nikita Sulchenko. Ito na sila kasamang Danji. mukhang medyo inaabot pa rin pero talagang mabilis pa rin na pumipiglas itong si Anton Newby. Maabot pa rin, mukhang nabanat na itong ating peloton pero talagang tinatrangko na, sinasagad na ni Anton Newby itong pagtatrangko dito. Nitong si Anton Newby ng 7-Eleven. He is a French rider partner. Nakasama namin kapon ang hinihingi. Pizza lang. Yun lang kanyang kakainin. Just give me pizza. At yun na nga ang kanyang kinain kapon. Talaga napakalakas. Baka meron talaga sikreto ang pizza pie partner. This is already very near the Lion's Head. And in just a very short while, partner, tayo ilalanding na dito sa John Hay Hotels kung saan nandito ang ating finish line. Grabe yung pakalasan na ngayon at ito hatak-hatak pa rin ni Anton Newby na kung saan hindi talaga bumibitaw itong si Nikita Sulchenko at saka si Yusuf Al-Rifai. Erickson de los Santos, hindi siya papayag dahil isang Pinoy ang mapag-iiwanan dito sa ating breakaway. At ito na, partner, nakangiti ng leon dito. Welcome na tayo. Ibig sabihin, 10 kilometro na lang ho ang aabangan ng ating mga cycling fans at nandito na tayo sa finish line. Eto na siya, partner, nakangiti na.
welcome to Baguio City. Talaga namang very historic ang ating ginaganap na MPTC Tour of Luzon. Dahil palapit na tayo ng palapit sa finish line. At ayun, namamayagpag pa rin. Kasamang Danji, kasamang Gomer. Itong si Anton Yubi. At nandyan si Nikita Shulchenko. Yusef Ibrahim partner, medyo naiiwanan ng bahagya. Naiiwanan ng bahagya. Pero merong sumasama dito, merong sumasama sa tatlo. Si Erickson de Los Santos, mga kaibigan, ng dire na Orion Cibet, itong kumakapit dito sa ating dalawang big guns na si Nikita Shulchenko na Anton Yubi. Medyo umagwat na ng bagya itong si Anton Yubi, pero humahabol pa rin itong si Nikita Shulchenko sa pag-iiwanan ng bagya. Erickson de Los Santos, pero patuloy pa rin na humahabol itong si Erickson de Los Santos. Hindi pa rin talaga nauubusan ng gas na baon. Ito, matindi pa rin ang nagiging akyata natin dito. Ito ang ahon kung saan meron isang pakanan, pakaliwa, at meron pang isang matinding pakaliwa. Pero kita mo naman, partner, parang umaatake. Itong si Anton Yubi. Lumalaki ang nagiging agwat dito kay Nikita Shulchenko. Ito na at unti-unti na niyang pinapakalas talaga itong si Nikita, habang si Erickson naman dahil lumalaban dito sa ating mga foreign riders. Kaya pa kaya ang bawasan o mahigitan itong si Anton Yubi ang kalamangan ni Nikita Shulchenko na 3 minutes and 50 seconds, pero humahabol pa rin Nikita Shulchenko. Hindi pa rin talaga pumapayag na maiwanan ng malayo nitong si Anton Yubi. Talaga namang hindi papayag yan dahil nga naman napakalapit na natin sa finish line. Hindi nga naman, bakit nga naman niya sasayangin yung kanyang yellow jersey? At yun nga ipinapakita ngayon nitong si Nikita Shulchenko. Sumubok na tumiwalag itong si Anton Yubi, partner. Pero hindi, sasali ako dyan hanggang dulo, nandito lang ako sa iyong likuran. Yan ang sinasabi nitong si Nikita Shulchenko. Isang matinding pakaliwa. At nandiyan pa rin, no? Nasa unahan pa rin. Itong si Anton Yubi ng 7-Eleven. So ito, naghahabulan na itong si Nikita Shulchenko at saka itong si Anton Yubi, na kung saan sinubukan sana ni Nikita na kapitan, pero ibang klase talaga itong si Anton Yubi, na kung saan yung kanyang speed ang napakahirap sabayan. Mababawasan ba kaya ni Anton Yubi o lalampasan niya ang kalamangan itong si Nikita Shulchenko na 3 minutes and 15 seconds? Kaya ba na abutan o lampasan pa nito si Anton Yubi? At hindi nagbabago ang nagiging kwento nitong si Anton Yubi, partner. Every time you talk about the 7-kilometer mark, talagang nakikita mong namamayagpag, sumusubok na tumiwalag. At ito na naman, no? History repeating itself. Andi dito na naman at talaga naman nagpapakita ng lakas itong si Anton Yubi ng 7-Eleven. Grabe talaga pumiga pagdating sa ahon, kulang na lang talagang pwersahin pa niya, at kapag mahina yung pundasyon ng bike talaga dito, giba talaga sa sobrang lakas ng kanyang sipa. At kitang-kita natin, no, meron pa rin nagiging lakas. Talagang namamayagpag, partner, sumusubok na talagang iwanan ang napakaraming mga siklista na kasama niya sa peloton. Grabe talagang sumipa itong si Anton Yubi, mukhang pinapatag talaga niya. Hindi na natin nakikita itong si Nikita sa kanyang likuran. Mukhang lumalayo ang agwat. 2026. At tulad nga ng sinasabi mo, partner, no? Parang nasa patag lang pag pumadyak. Etong si Anton Yubi, pasulyap-sulyap, partner, hindi niya na nakikita. Etong si Nikita Shulchenko, 3 minuto ang kanilang pagkakaiba, no? Sa individual classification. Yun ho ang ating titignan ngayon. Makakapanalo pa ba? Kita mo naman, that skill, no? That skill na pumapadyak, binibitawan yung kanyang manibela. Pakatulin din talaga at hindi pumapayag rin si Nikita Shulchenko. Talagang tinatansya lang talaga yung oras. So tignan natin, mga kaibigan, sa huling kilometer, dahil meron na tayo 6 kilometers away from the finish line. Patuloy pa rin pumapadyak. Tinitignan kung sino bang nakakalamang dito. At talaga namang hindi na bumibitaw, no? Hindi bumibitaw itong si Anton Yubi, number 35 rider. Ito ay isang foreign rider, partner, no, na naimbitahan ng koponan ng 7-Eleven. Matinding ahon itong ating tatahakin dito. Nangunguna pa rin itong si Anton Yubi at pumapangalawa itong si Nikita Shulchenko. 22 seconds, partner, 22 seconds. He is holding on. This guy is holding on, making sure
na hindi siya makukuhanan ng panalo nitong si Anton Newby Mukhang sa overall classification. Mukhang napansin nga natin na Coach Alan kasamang White pagliko dito nga si Anton Newby doon sa may pakanan ay talagang halos dumarating na rin itong si Nikita Sulchenko. So nakikita mukhang tumutugma yung 20 seconds gap between Anton Newby and Nikita Sulchenko. So maliit yung kanyang kalamangan kumpara sa ating 3 minutes and 50 seconds na gap ditong si Nikita. Pero ang bigat talaga ng kanilang pagtiwalag dun sa peloton partner, no? Yung sinasabi nating last 15, last 10 kilometers, ramdam natin, malakas pa ang pagpiglas, ang pagpadyak na itong dalawang foreign riders na to. And they've been doing it, partner, for the last how many stages, lalong-lalo na itong yellow jersey bearer na ni si Nikita Sulchenko ng LCW UAE cycling team. Oo nga, Kos, dahil nga sinusubukan talaga niyang humabol dito, pero ang inisip talaga niya, sige, kunin mo yung stage winner, pero akin pa rin ang yellow jersey na kung saan ayaw ko nang ibigay at ipahubad at ipasuot ng iba. At yan nga ang ating makikita dahil nga palapit na tayo ng palapit sa ating finish line. 5 kilometers, nagpapasalamat tayo sa ating mga motorista, tumatabi, gumigilid, pumipreno, pinapabayaan nilang makaalpas ang ating mga siklista dito. Mabuhay kayo. We will be double checking, partner, is it 5 or 8 kilometers? But nevertheless partner, no, etong grupo nitong dalawa na to hindi na naghihiwa-hiwalay, hindi na humihiwalay at talaga naman lumalaban doon sa pangunguna nitong si Anton Newby papasok ng Baguio City. So ito nga mga kaibigan, talagang patuloy pa rin na madiin ang padyakan nitong si Anton Newby. Sinusubukan niya na talagang malamangan ng oras o mabawasan ng man lang yung kalamangan nitong si Nikita Sulchenko, pero si Nikita talagang nakikita tansyado niya, coach, tansyado rin niya yung kanyang lamang. Kaya nakita natin 25 seconds lang ang nilalamang nito nga si Anton Newby dito kay Nikita Sulchenko. How about the KOM, partner? Oh? How about the KOM or the Eagle of the Mountain Award? Dahil alam natin, no, napakalaki na nito naging kalamangan dito. Mukhang namimiligro ang ating Eagle of the Mountain Award, partner. Mukha nga pong maaagaw nitong si Anton Newby, yung ating King of the Mountain Classification leader dito kay Ronnie Lankita, sapagkat 1 point lang po ang kalamangan nitong si Ronnie Lankita dito kay Anton Newby. So ito naman yung ating second group natin, no? Talagang magkaaway sila, sinusubukan pa rin natin dito na talagang makahabol din itong si Nikita, pero hindi talaga siya nagpapadikit itong si Anton Newby. Meron pa rin lakas, ano? Pinapakita itong si Anton Newby, di bumabagal, partner. Nararamdaman niya na ang mainit na nagiging pagtanggap sa kanya ng Baguio City. Hindi bumabagal, number 35, Anton Newby. Halos talagang namayagpag simula nung mga matitinding ahonan ang ating mga inakyat. At nagpakitang gilas na naman dito sa final 15 kilometers. At hindi tayo nagkamali, partner, hindi tayo nagkamali. Pinag-usapan natin kailan pipiglas itong si Anton Newby. Yun na naman ang kanyang ipinakita dito. Yun na naman ang kanyang ipinakita. At talaga naman sumusubaybay mula sa likod at hindi nagpapatambak. At nandiyan dyan, no, nababasa niya yung whiteboard. Pinapakita sa kanya kung ano na lang ang magiging layo niya to the finish line. At lalong lumalakas ang kanya pagpadyak habang nakikita niya, no, napalapit na siya, napalapit dito sa John Hay finish line kung saan magaganap ang ating huling stage. This is what we call the Queen stage of the 14-month stage. At ito ho ang ating 2026 MPTC Tour of Luzon. This will be history in a while. Pero nakikita ho natin talagang namatindi ang nagiging pagpadyak dito at malakas na malakas pa itong si Anton Newby ng 7-Eleven Click Road Bike Philippines. Pwedeng maagaw ito, Kos, dahil last 7 kilometers to the finish line pa. Kumbaga lumamang na siya ng 1 minute. Kumbaga kaya pa yung agawin, pero hindi rin talaga ito ay tumitigil. Kumbaga sabi niya, sige, unti-unti lang tigang at dikitan. Hindi na So meron na tayong last 6 kilometers away from the finish line. Madadagdagan pa kaya nitong si Anton Newby yung kayang kalaban na 1 minute and 4 seconds dito kaya Nikita Sulchenko habang papalapit tayo sa finish line. Talagang nakaka-excite. So tignan natin, ito mukhang ito yung ating third group. Rider number 47 ng Go for Good, Renz Michael Bondok. I think MPT drive up yung isa na si Naslim. Ayan yung mga malapit na naghahabol dito sa ating kay Nikita Sulchenko at hiwa-hiwalay na nga itong ating mga peloton
dito sa harapan. 181 kilometers. So, ang atin nung binaybay ngayong araw. And we are down to the final 4 kilometers. Ito ho yung chasers group natin. 4 lamang ho to, no? Sumusubok pa rin na makakuha ng magandang oras dito. Pero ang ating katanungan dito, partner, kaya pa ba nilang humabol dito kay Anton Newby na napakaganda nagiging pagpadyak? Sino to, partner? Sino to? Ang ganda na nagiging habol dito nitong rider na to tapos gusto sumama sa chase group. Erickson de los Santos ng Tenderena, sinubukan niyang humabol pa, pero mahirap talaga kapag pagdating na sa ahon, kahit meters lang yung pagitan, napakahirap dumikit at napakatibay talaga itong si Anton Newby ng Time 7-11 na kung saan pwede kang kumapit pero napakahirap yung kanyang maintain sa ahon. So, 3 kilometers away, partner. At talaga namang lumalaki, nagiging kalamangan dito nitong si Anton Newby. Is it all safe to say that it's gonna be Nikita Sulchenko? The answer is no. 2 minuto ho to ang kinakain at dapat kainin dito ni Nikita Sulchenko. Ngunit napakalapit na ho natin dito sa finish line. So, ang kailangan kainin na oras itong si si Anton Newby kay Nikita Sulchenko ay 3 minutes and 50 seconds, mga kaibigan. Napakarami ng mga naghihintay ng mga cycling fanatics, cycling fans dito sa ating sa finish line. Sino kaya dito ang unang tatawid? Nikita Sulchenko, Anton Newby, mababawasan ba yung oras o maagaw yung ating yellow jersey? Patuloy pa rin talaga na lumalaban itong si Anton Newby na kung saan gusto pa talaga dagdagan at saka yung speed niya, gusto pa talaga niyang tayuan yung kanyang bike rito para makakausad, pero hindi pa rin talaga ito talaga bumibitaw, talagang patuloy pa na lumalaban itong si Nikita Sulchenko na kung saan ay iniisip niya dito na sana ay akin pa rin ang yellow jersey. At yan ang ating aabangan dito, partner. Yan ang ating aabangan. Ngayon pa lang lumiliko sa Panabenga Park. Etong si Nikita Sulchenko, lumalaki, nagiging kalamangan ni Anton Newby. Kamontik ng dumiretso, partner. Kamontik ng malito. Etong si Nikita Sulchenko. Ayan o, nakikita natin, Komisar Juan, June Lumibaw. Nandiyan dyan ho, sumusubaybay, ensuring the safety of our cyclists. It's been a total of 181.3 kilometers from Lingayen to Baguio City. And it cannot get any better than this, partner. It cannot get any better than this. Hold on to your seats. Hindi pa ho tapos ang boxing. Kukunin ho natin mamaya kung sino talaga ang mamamayagpag sa ating 2026 MPTC Tour of Luzon. Grabe, kaabang-abang yung ating Stage 14 na kung saan napakaraming tao nag-aabang, nag-aantay kung sino nga ba ang tatanghalin ng stage winner din natin rito. At syempre, ay na ang mga foreign. Tumatakbo na ang ating mga kababayan dito. Sinisigurado nila, matutungayan nila ang pagdating dito ni Anton Newby. Isang kanan na lang to, pababa. Matutungayan na natin, makikita na natin ang pagdating dito ni Anton Newby at papangalawa naman, no? It will be second. Itong si Nikita Sulchenko. Mawe-welcome na natin in a short while. Itong si Anton Newby. At ito yung huling paliko dito kung saan aabangan natin ang mamamayagpag ko. Abay, eto na ho, si Anton Newby. Last 200 meters to the finish line for Anton Newby, mga kaibigan. Tinatayuan pa. Talagang malakas pa itong si Anton Newby. Last 150 meters away from the finish line for Anton Newby. Ito na, mga kaibigan, talagang matarik pa rin itong kanyang rutang binabaybay. Makikita natin sa pagtawid, 150 meters. Ito na, Anton Newby. Sumasagot pa, baon na baon ito si Anton Newby. Ang ating stage 14 MPTC Tour of Luzon 2026 stage winner, Anton Newby. Mga kaibigan, tutukayan na rin, nakangiti na itong si Anton Newby. Ang ating stage 14 MPTC Tour of Luzon winner, Anton Newby. Matinding pakalasan sila sa ahon kanina. Sinubukan sana ni Nikita Sulchenko na kumapit, pero hindi niya natiis yung mente. Napakahirap talaga sabayan ang isang world tour na kung saan nagpapakitang gilas, at ito ay talagang inuunti-unti lang niya dito na inisip niya dito ay wag sana siyang makainan ng maraking oras. Ito si Nikita Sulchenko. At yun nga, ipinapakita ngayon, ito si Nikita Sulchenko, hindi pa tapos ang ating magiging resulta dito, partner. At paninindigan kaya na nitong si Nikita Sulchenko ang yellow jersey and overall classification winning for the 2026 MPTC Tour of Luzon.
Ito na ho ang pagdating Ito nito na, si Nikita unti-unti. Solchenko. Pagdating sa ating finish line. Talagang sinusubukan niya dito na talagang pulsahin pa. Pagod na siya dito, groggy na, pero ang mahalaga hindi talaga siya makakainan ng oras. Although makakainan siya dito pero hindi maaagaw. Ito na, malapit na tayo sa ating finish line. Nikita Solchenko ng LCW na kung saan talagang sinusubukan sana ng kumapit 100 meters to the finish line. Ito na, malapit na tayong tumawid dito at grabe yung karating nangyari ngayon. Kumbaga napakahirap yung labanan sa ahon at ito yung ating sikan o pangalawa sa ating And here we go, partner. No? Here we go. Almost just 10 meters away. Historic second place dito sa stage ng Baguio City. Number 1, 2, 3 from LCW UAE team. Etong si Nikita Solchenko. Yun, grabe, napakagandang labanan sa ating stage natin na kung saan maraming nag-aabang talaga. Mukhang hindi naagaw. Unofficial. Mukhang hindi naagaw ang ating yellow jersey, mga kaibigan. Ang ating unofficial time difference, 2 minutes and 11 seconds. This is unofficial. So a total of 4 hours and 26 minutes. So ang binaybay nitong si Antonio Newby galing ko dyan sa Lingayen. 4 and 26. Pero ito, pumapangato dito, partner. Pumapangato. Merong matinding bakbakan dito pagdating sa dulo. Umakilang kita ito ay Pananisimo Brito, humahabol sa ating Kita! ating pangatlo. Isang Pinoy rider ho, pumangatlo dito. And this is already our top 10. This is our top 10. What a finish, partner. Hanggang dulo talaga naman. Sumubok at talaga namang hindi pwedeng walang Pinoy sa top 3, partner. Ronnie Lankita, 4 hours, 29 minutes. Halos 3 minuto lang naging difference dito kay Anton Newby. Hindi bumitaw itong si Ronnie Lankita, partner. Ito, grabe yung mga banatan kanina. Akala natin abutan pa si Roland Kita ni Ivan Anasinimo. Pero sabi niya, akin na yung stage niya to dahil nga kailangan ko rin. At 10 ang ating antayin dito. But let's talk about the top 3 from 7-Eleven. Anton Newby, 4 hours, 26 minutes. Nikita Solchenko, LCW, 4 hours, 28 minutes or just down 2 minutes and 11 seconds. And number 3, Pinoy Ho from 7-Eleven. Ronnie Lankita, 4 and 29 or just about 2 minutes and 58 seconds below Anton Newby. Grabe yung atin nangyari ngayon. Talagang grabe yung mga pakalasan, matinding banatan. Kumbaga napakahirap talaga kapitan. Etong si Nikita. Sumubok rin talaga sana itong si Nikita doon kay Anton Newby. Pero nahirapan siya talaga sa maintain sa ahon. Grabe. Talagang nakakates. Talagang nakatingin tayo dito sa ating result kung talagang kaya ba o inabutan ba o nahubaran ba ng yellow jersey itong si Nikita Solchenko. Pero sa kasamayang palad ay nilamangan lang ng 2 minutes and 11 seconds. Anton Newby itong si Nikita Solchenko. Alam mo, kailangan natin ibigay kay Nikita to, partner, no? Dahil talaga namang hindi siya bumitaw. Lalong-lalo na nung naramdaman niya talagang bumabaybay na napakatuling paakyat ng Cannon Road. Etong si Anton Newby, hindi bumitaw. Alam niya meron siyang magandang kalamangan. At pagdating nga dito, this is unofficial. Pero mukhang si Anton Newby, ang talagang mamamayagpag sa ating individual classification sa pagtatapos ng ating 2026 MPTC Tour of Luzon. At saka sa ating Eagle of the North ngayon, Eagle of the Mountain, ay siyempre, eto na siguro si Anton Newby na kung saan siya yung pinakamaraming panalo. Again, balikan natin ang top 5 na kasamang Danji, ang ating top 5 na nakapasok dito, June Ray Navarra, Ivan Anisimov, Ronnie Lankita, Nikita Solchenko, and itong si Anton Newby. At nakakapasok na rin ang ating mga magigiting na siklista na talaga namang pinapalakpakan, wini-welcome. Mainit na pagtanggap sa isang napakalamig na Baguio City ang atin hong nararamdaman dito sa pagtatapos ng ating MPTC Tour of Luzon.
Grabe po. Mukhang talagang tumama yung aking prediksyon na hindi papayag itong si Ronnie Lankita na mapag-iwanan sa may bandang dulo. Talagang nakita natin dito sa last 300 meters o last 200 meters, coach, ay nagrimatihan pa. Itong si Ronnie Lankita, Ivan Anisimov, Jun Ray Navarra at ito nga si Naslim. At ay nakikita natin isa pa sa mga bagay na talagang dapat nating pasalamatan ang ating cycling fans, ang ating mga local tourists, those who have watched and witnessed and have really followed the MPTC Tour of Luzon. Napakarami nating views. What we are expecting is about 200 million views for the entire race, 2026 MPTC Tour of Luzon. Before we started today, partner, nasa 175 million views tayo. Historic, even the numbers on all our media platforms. And that is what we are bringing to you for this very, very big and proudly Filipino Tour of Luzon.